everyone, Kian here. Our Bible verse for today is all about 1 John chapter 4 verse 7 to 8. So, ang topic natin is love from the bottom of God's heart. Okay? Sabi po dito, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. But whoever who does not love does not know God, because God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Nang hindi umiibig sa Diyos ay hindi kumikilala sa Diyos, ay sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sobrang powerful po ng verse na to. True love never runs out. Yung totoong pag-ibig po, hindi ito naubos. Sobrang ganda ng topic nito. Usually kasi kapag mayroong kunyari boyfriend, girlfriend, pag tinanong mo, mahal mo ba ako? Yes, I love you. Kapag yun ang sagot mo from the bottom of my heart, depende yan sa laki ng tangke ng puso niya kung gaano kadami yung kayang ibigay na pag-ibig. Yung ibang tao sasabihin, yes, from the bottom of my heart. Pero yung puso niya pala, konti lang pala yung pag-ibig na meron na ubos. Now, yung totoong pag-ibig, yan po ay galing sa Diyos. Galing yun sa tangke ng puso ng Diyos na hindi naubos. Kung ito ay galing lang sa ating puso, asahan mo, lalo na kung wala tayong pananampalataya kay God, wala tayong pagkakakalala sa Kanya, yung pag-ibig na mula sa atin, we will fall out of love. Mahal na mahal natin, may boyfriend, girlfriend tayo, nagliligawan, diba, ganun, or meron tayong boyfriend, hindi ka mapakali pag di mo siya nakakausap, di ka nakaka-chat. Pero pag nagtagal, yung iba bakit pag nag-asawa na fall out of love, kasi nakikita yung kapangitan ng ugali ng bawat isa. Yung dati yung pag-ibig sa isa't isa, napapalitan ng pagkamuhi, napapalitan ng pagkagalit, ng puot. Yung pag-ibig ng tao, laging naubos. Kaya, ang daming naghihiwalay ngayon, nagsasakitan na mag-asawa. Because, kung titingnan mo, nagsimula sa matatamis na pag-iban yung mga yun, diba? Yung talagang gustong makita yung isa't isa, yung partner, nagsimula sila sa ganun. Pero bakit nauuwi sa matinding away? Diba? Nakaka-relate dito yung mga laging nag-aaway na mag-asawa, magkarelasyon. So, napafall out sa pag-ibig. Nakadepende doon sa maliit na tangke ng pag-ibig na mabilis maubos. Na nakadepende lang sa laptop ng puso na nakauubos. So, napaka-importante pala sa relationship. Andun yung give and take. Ang hirap kasi pag take and take ka lang, magkakaubusan kayo parehas. Napupuno yun ng galit ng pag-ibig. Yung toong pag-ibig dapat kinukuha sa Diyos na hindi naubos. It never runs out. Hindi naubos po ang pag-ibig ng Diyos. True love never runs out. Kaya sabi sa verse 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa pag-ibig ng ating Diyos. Pag umibig tayo sa Diyos, nang mula kay God, umiibig tayo sa kapwa natin, nagmumula sa ating Diyos, nanggagaling sa laptop ng Diyos na hindi naubos. Love is the main indicator of being yung being love. Kapag ikaw ay mananampalataya, mas mataas yung chance na mas maging successful yung relationship. Kasi, sa Diyos nyo kinukuha yung love. But it doesn't mean na kapag porke naging Christian ka, or magiging successful yung relationship. Pero kung hindi naman si Kristo ang center ng relationship, na pag-ibig nyo, na namamayagpag sa relationship nyo,
Kahit nasabihin mo pang Kristiyano ka, ang daming nagkakaroon ng broken relationship. Love is the main indicator of being safe. Kapag ikaw ay umiibig, yan ay isang sinyalas na marka na totoong ligtas ka. Kasi galing ka sa Diyos. So, sabi dito, everyone who loves has been born of God. Ang isang tao na umiibig, dating puno ng galit, puot, hindi pagpapatawad, nananaig yung sa puso, yung pagiginte, nung nakakakilala na sa Panginoon, napalitan ng pag-ibig. Yan yung totoong ligtas, yung totoong everyone who loves has been born of God at nakakakilala sa Diyos. So, nakakakilala ka sa Diyos, matutunan mong umibig. Yung dati mong pagkagalit, yung sama ng loob, hindi pagpapatawad, napapalitan ng pag-ibig yun. So, basahin natin. Sabi dito, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Napakalinaw na pag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay umiibig. At tunay na pag-ibig ang binibigay mo. So, love is the main indicator of being safe. So, sa isang relation, yung young people ngayon, siguro mo pipiliin mo yung may takot sa Diyos, yung God-fearing man and woman. Kasi pag may takot sa Diyos yan, kapag nagkaroon kayo ng relasyon na common denominator, yung common denominator niyo si Jesus Christ, at yung pag-ibig ng Diyos, yung relationship na napakatotoo, na nakatuon sa Diyos, na nagmumula sa Diyos, laging successful yun. Now, love is the main indicator of being safe. And, teaching po ulit, God's very being is love. Yung being ng Diyos, yung katangian ng Diyos, yung nature ng Diyos, yung Diyos mismo, His very being, His love. Kaya sinabi dito, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Ang taong hindi nagmamahal ay walang pagkakakalala, walang tao sa Diyos, walang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sa makatuwid, ang Diyos po natin ay pag-ibig, ay nananampalataya ka, naniniwala ka sa Kanya, dapat natututunan mo umibig. Kasi bakit? Ang Diyos ay pag-ibig. God's very being is love. That's why dapat ipagpasalamat natin na ang isa sa katangian ng Diyos ay pag-ibig. Kaya nga kahit tayo na hindi ka mahal-mahal, minahal tayo ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo minahal ka ng Diyos kasi matalino ka, mayaman ka, maganda ka, pogi ka, galing ka sa magandang pamilya, maayos yung pinag-aralan mo, kaya ka mahal ng Diyos. Lahat ng sinabi natin na yun, walang kabuluhan yun, walang kwenta yun. Kasi sa harapan ng Diyos, hindi tayo dapat ibigyan. Kasi puno tayo ng kasalanan eh. Yung puso natin, kalamitan ang masama yung laman eh. Diba? Yung tunay na ugali. So, hindi tayo ibig-ibig, pero minahal tayo ng Diyos because God is love. God is love, and because we are important. God loves us because He is love. Ang very nature. Love is very God. The nature of God is love, is very love. God is very love. So, paano natin isa sa buhay itong mga talata na? Number 1, commit to love from God. Then, consider love as opportunity and cultivates love that is planted in God. So, yun yung application po natin sa life na pwede nating i-apply sa buhay natin. And hope you learn a lot from this verse. Thank you everyone, and God bless.